Magandang hapon, Baitang 8. Bago tayo magsimula, magpapakilala muna ako sa aking sarili. Ako nga pala si Binibining Daisy May T. Dilantar at ang iyong guro sa hapon na ito. Bago tayo magsimula, tayo ay manalangin para sa mga Katoliko sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa araw na ito, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Hiniling namin ang iyong patnubay at proteksyon sa lahat ng aming gagawin ayon sa iyong banal na kalooban. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo magsiupo, ay maaari bang pakipulot muna ang kalat sa iyong paligid at pakiayos na rin ng inyong mga upuan. So bago ako magsimula, kailangan niyong sundin ang mga alituntunin sa loob ng silid-aralan. Unang-una ay umupo ng maayos sa inyong mga upuan at huwag makikipag-usap sa katabi. Pangalawa, makinig ng mabuti sa guro kapag ako ay nasa harapan. Pangatlo, itaas ang kamay kung sasagot o mayroong katanungan. Naiintindihan ba? Magaling kung ganon. Bago natin umpisahan ang lahat, magtatala muna ako kung sino ang lumiban sa ating klase ngayong hapon. Meron bang lumiban sa ating klase ngayong hapon? Magaling! At dahil dyan, bigyan ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. At ngayong class, ako ay magbabalik-aral. So, sinong nakakaalala sa ating tinalakay kahapon? Magaling! Ang ating tinalakay kahapon ay patungkol sa Rebolusyong Siyentipiko at Enlightenment. So, ang Enlightenment ay ang panahon ng mga tao na namumulat na sa katotohanan sa kanilang kapaligiran, tulad ng kaalaman sa siyensya, arkitektura at maging sa politika. At kayo naman, class, ay magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Tatawagan natin itong ito noon, ano ngayon. Ngayon naman ay may inihanda akong mga larawan at ating aalamin kung ano nga ba ang ginagamit natin noon at ngayon. Sa unang larawan, ano ito, class, at ano ang ating ginagamit ngayon? Magaling! Ito ay isang pamaypay at ang ating kasalukuyan na ginagamit ngayon ay ang electric fan, aircon, mini fan at iba pa. Sa pangalawang larawan, ano ito, class, at ano ang ginagamit natin ngayon? Mahusay! Ito ay isang kalesa at ang ating kasalukuyang ginagamit ngayon ay kotse, motorsiklo, bus at tricycle. At ang pangatlo naman ay ano ito at ano ang gamit natin ngayon? Tama! Ito ay isang telepono at ang ating ginagamit ngayon ay cellphone, tablet, computer at iba pa. So, ang mga larawan na aking ipinakita ay may koneksyon sa ating bagong talakayan ngayong hapon. So, base sa inyong ginawang aktibidad, may idea na ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ngayong hapon? Magaling! Ang ating tatalakayin ngayong hapon ay patungkol sa Rebolusyong Industrial. Bago ang lahat, babasahin ko muna ang layunin para sa hapon na ito. Una, may papaliwanag kung bakit sa bansang Great Britain nagsimula ang Rebolusyong Industrial. Pangalawa, napapahalagan ang mga ambag at makabagong teknolohiya na nadiskubre noon. At ang pangatlo ay nakakagawa ng talahanayan na naglalaman ng kontribusyon at dimensyon ng personalidad na nagtatalakay sa Rebolusyong Industrial. At ang ating tatalakay ngayong hapon ay patungkol sa Rebolusyong Industrial. Meron akong ginawa o mayroon akong inihandang isang video presentation at kinakailangan nyo itong tignan upang mayroon kayong kaalaman patungkol sa Rebolusyong Industrial. Rebolusyong Industrial. Ang Rebolusyong Industrial ay nagsimula noong 1700 at 1800. Ito ang panahon ng paggamit ng mga makinarya sa produksyon kung saan ay nagkaroon ng malaking ambag sa kalakalan sa mga bansang Great Britain at Amerika. Pinasimulan ito ng mga imbensyon na nakatulong sa pansakahan at pinasimulan ng revolusyon sa agrikultura. Ito ang naging daan sa mabilis na produksyon ng produkto upang magkaroon ng malaking kita at maunlad na pamumuhay. Tinatawag na sistemang domestiko ang paraan na pagpuproduce ng tela na ginagawa sa tahanan kung saan ang namumuhunang mga ngalakal ay hinahati-hati ang trabaho sa pamilya sa kanilang lugar hanggang sa makatapos ng isang produkto na siyang pinagbibili at pinatutubuan.
Mayayaman lamang ang may kakayahan na magkaroon ng maraming damit. Sa panahon na ito, ang paggamit ng kurtina at ilang gamit na gawa sa tela ay may tuturing na maluhong pamumuhay. Sa pagpasok ng Rebolusyong Industrial noong 1760 ay nagsimula na pagbabago sa pagpuproduce ng tela sa Great Britain. Revolusyong Industrial ay nagsimula sa bansang Britain. Ang Rebolusyong Industrial din class ay nagsimula sa Britain noong 1760 dahil sa sumusunod. Unang-una ang likas na yaman. Bagamat isang maliit na bansa lamang ang Britain, nagtataglay naman ito ng malaking supply ng uling at bakal. Ang mga yamang ito ay kailangan sa pagpapatayo ng industriya. So ano nga uli ang likas na yaman ng Britain? Ito ay pagkakaroon ng uling at bakal. At ngayon naman ay dumako naman tayo sa yamang tao. So mayaman ang bansa sa manggagawa. Maraming manggagawa ang nabakante dahil sa pagbabagong naganap sa agrikultura. At ang iba naman ay ang bagong teknolohiya. Ang Britain ay naging sentro ng rebolusyong siyentipiko. Ang teknolohiya ay bahagi ng rebolusyong industrial. At ang isa naman ay ang pamilihan. Noong 1700s, ang kalakalang dulot ng lumaking imperyo ay nakatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang mga kolonya ay nagsilbing pamilihan ng mga yaring produkto. At ang isa naman ay ang pamahalaan. So, ang Britain class ay may matatag na gobyerno na sumusuporta sa pag-unlad ng ekonomiya. Nagtatatag ang gobyerno ng malakas na hukbong pandagat na sumusuporta sa kanyang imperyo at kalakalang panlabas. Ang isa naman ay ang kinalalagyan. So, ang bansang Britain ay may mainam na daungan. So, ang paglalapoy ng mga kalakal sa tubig ay mas mabilis kaysa sa paglakbay sa lupa. So, at ang panghuli naman ay ang mga panahon ng bakal at uling. So, ang pamilyang Darby ng Colebrook Dal ang nagpasimula sa pag-unlad ng industriya ng bakal sa Britain. Sinimula ni Abraham Darby na gamitin ang coke bilang paggatong mula sa coal sa halip na kahoy sa pagtunaw ng bakal. Ang class ay dumako naman tayo sa rebolusyong agrikultural ng Britain. So, ang industrial sa Britain ay hindi maaaring maganap. Kung hindi, nagkaroon ito ng kasabay na revolusyon sa agrikultural. At ngayon naman class ay ating tatalakayin ang mga tanyag na mga inventor sa panahon ng Britain. Ang una ay si Jethro Tull. Siya ay nakaimbento ng sea drill noong 1701. Ang makinang ito ay mas mainam na nakapagkakalat ng mga binhi sa lupang sinasaka. Charles Townshend naman ay natuto ng 4-shield crop rotation mula sa Flanders, France at ipinakilala niya ang sistema sa Britain noong 1731. Si Robert Blakewell noong 1725 at hanggang 1795 ay nakilala sa kontribusyon niya sa animal breeding o pag-aalaga at pagpaparami ng mga hayop katulad ng baka, kabayo at tupa. Key naman class ay isa sa mga imbensyon ang flying shuttle. Sa paggamit ng instrumento ni Kay ay mas mapabilis na kapag tatrabaho ang mga manghabi at napag-iiwanan nila ang mga manlalala. So ano ang mga manlalala class? Ito yung mga taong mananahi ng mga kung ano-ano. At ngayon naman ay dumako naman tayo ni James Hargreaves. So si James Hargreaves ay binigyan niya ng solusyon ang mga manlalala sa pamamagitan ng kanyang spinning jenny noong 1764. At ngayon naman ay dumako naman tayo ni Richard Arkwright. So si Richard Arkwright class ay naimbento niya ang spinning frame noong 1769. At si Samuel Crompton naman ay naimbento niya ang spinning mule. Si Eliot naman class ay isa siyang Amerikanong nakagawa ng makinang tinatawag na cotton gin. Ang makinang ito ay mabilis na nakapaghihiwalay ng buto sa bulak. At ngayon naman class ay dumako naman tayo sa unang pabrika. So sa inyong makikita dyan sa larawan, ito ay pabrika noong unang panahon na kung saan ang kanilang ginagamit dito ay mga kahoy.
Ang paggawa ng mga kanal ay isa sa paraang ginagamit upang mabilis ang transportasyon. So hinuhukay ang mga kanal na ito at dinudugtong sa mga ilog upang maging daanan ng mga barge na nagdadala ng mga materyales at produkto patungo sa lungsod. Tumako naman tayo sa steam engine. So noong pang 1705, naimbento na ang steam engine upang gamitin sa pagmimina. Ngunit ito ay magastos paandarin. Pinag-aralan na James Watt ang disenyo ng steam engine at nakabuo siya ng disenyo kung paano makakatipid sa paggatong ng makina, subalit mabilis at epesyente itong magagamit. Ang steamboat naman class, sa Amerika, bumili naman si Robert Fulton ng steam engine mula kay Boulton at iniangkop niya ito sa isang ferry boat. Ito ang kauna-unahang steamboat na pinangalan ng Clermont na naghatid ito ng mga pasahero sa Hudson River sa New York. So, yung steamboat class ay sa kasalukuyan tinatawag itong mga ship, mga boat, yun ang steamboat. At ang panghuli naman class ay ang eroplano. So, ang magkapatid ng Wilbur at Orville Wright ay kinikilalang inventor ng eroplano. Lumipad ang unang eroplano sa Kill Devil Hill sa North Carolina noong 1930. So malaki na itulong ng mga sumusunod na disenyo ng mga eroplano dahil nagamit ito sa transportasyon, komersyo at maging digmaan. Yun lamang po ang aking tatalakayin ngayong hapon. Naway marami kayong natutunan sa hapon na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Yun lamang po at maraming salamat.